Isang tournament ang nagaganap kung saan naglaban ang dalawang Pokemon na sina Nidorino at Gengar. Dahil sa hypnosis ability ni Gengar, siya ang nagwagi sa laban. Matapos nito, binawi ng trainer si Nidorino at naglabas ng panibagong Pokemon na si Onix upang siya naman ang lumaban kay Gengar. Pinapanood ito ng ating bida na si Ash na nagsasabing ngayong 10 taong gulang na siya ay maaari na niyang makuha ang kanyang Pokemon license. Mula kay Professor Oak ng Pallet Town, makakakuha siya ng isang beginner Pokemon, kaya mariin niyang ipinangako na balang araw ay magiging ganap siyang Pokemon Master. Ngunit bigla siyang pinatigil ng kanyang ina at sinabihang matulog na. Kahit hindi pa makatulog dahil sa excitement, pinanood niya ang video ni Professor Oak na nag-aanunsyo na mamimigay ito ng Pokemon kinabukasan, bagay na lalo pang nagpasabik kay Ash. Habang natutulog si Ash, napanaginipan niya ang mga Pokemon na sina Bulbasaur, Squirtle, at Charmander. Pagsapit ng umaga, nagulat siya sa paggising dahil late na pala siya, kaya agad siyang tumakbo papunta kay Professor Oak umaasang may maaabutan pa siyang Pokemon. Sa kanyang pagmamadali, nabangga pa niya ang isang lalaki na nagpakilalang si Gary. Sinabi ni Gary na sana ay may makuha pa si Ash, sabay pang-aasar na nakakuha na siya ng sariling Pokemon at ipinagmalaki pa na nasa loob ito ng kanyang Pokeball. Nang tanungin ni Ash kung ano yon, tumanggi si Gary at sinabing kung napaaga lang siya ay nakita niya sana ito mula kay Professor Oak na kanyang grandfather, bago ito umalis kasama ang kanyang fans. Nainis si Ash, ngunit biglang dumating si Professor Oak kaya agad niyang tinanong kung nasaan na ang kanyang Pokemon. Ipinakita ni Professor Oak ang 3 Pokeball ngunit ang isa-isang buksan ni Ash ay wala na itong laman dahil nakuha na ng mga batang mas maagang dumating. Dahil sa nag-aalangan ng mukha ni Professor Oak at sa excitement ni Ash, sinabi nitong may natitira pang isang Pokemon ngunit medyo kakaiba ito. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Ash ang Pokeball at lumabas si Pikachu. Natuwa si Ash dahil ang cute nito at niyakap niya agad, pero bigla siyang kinuryente ni Pikachu. Ibinigay din ni Professor Oak ang kanyang Pokédex at mga Pokeball, ngunit muli silang nakuryente nang gamitin ulit ni Pikachu ang kanyang electric attack. Sinalubong si Ash ng kanyang ina at mga kapitbahay matapos niyang makuha ang kanyang unang Pokemon. Dahil magsisimula na siyang tuparin ang kanyang pangarap, nalungkot ang kanyang ina dahil mamimiss niya ang kanyang anak. Sa isang nakakatawang eksena, inilabas ng kanyang ina mula sa isang bag ang mga kakailanganin ni Ash sa kanyang paglalakbay, kasabay ng maraming habilin at paalala, kaya pinatigil na siya ni Ash dahil nahihiya na ito. Napansin din ng kanyang ina na medyo masungit ang Pokemon ni Ash. Inakala niyang nananatili lang ang mga Pokemon sa loob ng Pokeball, kaya sinubukan ni Ash na ibalik si Pikachu sa loob, ngunit paulit-ulit itong tumanggi. Dahil dito, binuhat na lamang ni Ash si Pikachu, at nasabi pa ng kanyang ina na medyo weird ito. Nang marinig yon, biglang kinuryente ni Pikachu ang lahat ng tao sa paligid. Sa simula ng kanilang paglalakbay, makikitang suot ni Ash ang rubber gloves habang hinihila si Pikachu. Kinausap niya ito at tinanong kung magiging ganito na lang ba ang pakikitungo nito at kung ayaw ba talaga siya ni Pikachu, na sinang-ayunan naman ito. Patuloy siyang nangumbinsi at sinabing umakto ito tulad ng ibang Pokemon at pumasok na sa Pokeball. Ayon sa Pokédex na inilabas ni Ash, karaniwang nasa loob ng Pokeball ang mga Pokemon, pero may iilan ding ayaw dito. Kaya tinanggal ni Ash ang tali at gloves niya at sinubukang makipagkasundo kay Pikachu, ngunit wala pa ring epekto. Maya-maya, napansin nila ang isang PG. Ayon sa Pokédex, isa ito sa pinakamabait na Pokemon at perfect hulihin para sa beginners. Inutusan ni Ash si Pikachu na hulihin ito, pero tumanggi lang ito at umakyat sa puno. Dahil dito, nagdesisyon si Ash na siya na lang ang huhuli. Ibinato niya ang Pokeball kay PG, pumasok ito sandali pero agad ding nakawala at tumakas. Ipinaliwanag ng Pokédex na kailangan munang labanan ng Pokemon bago ito mahuli, habang makikitang natatawa si Pikachu. Hindi pa rin sumuko si Ash at sinubukan niya itong hulihin gamit ang kanyang damit, ngunit gumamit si PG ng tornado-like gust attack dahilan para matabyunan si Ash ng alikabok bago tuluyang lumipad palayo. Biglang napalingon si Ash sa kanyang bag nang makita niyang may Rattata na gustong nakawin ang kanyang gamit, kaya agad niya itong binugaw. Maya-maya, may napansin siyang anino at inakala niyang ito ang PG na kanina pa niya hinuhuli, kaya agad niya itong binato. Nabukulan ng Pokemon at galit itong lumingon, isang Spearow pala. Ayon sa Pokédex, may terrible attitude ang Spearow at minsan ay umaatake ito ng tao. Agad na inatake ni Spearow si Ash at nang lumipad ito pataas para Bombwelo, napansin nito si Pikachu at siya ang pinuntirya. Bago pa ito makalapit, nagawa ni Pikachu na kuryentehin ang Spearow. Sumigaw ito na parang tumatawag ng tulong at mula sa isang puno ay nagsilabasan ng napakaraming Spearow. Agad tumakbo sina Ash at Pikachu, ngunit naabutan pa rin sila at patuloy na inatake hanggang sa manghina si Pikachu.
Dahil dito, dinampot at niyakap ni Ash si Pikachu habang patuloy silang tumatakbo. Ngunit sa kanilang pagtakbo, isang bangin ang sumalubong sa kanila at dahil wala na silang matatakbuhan, buong tapang itong tinalon ni Ash. Isang batang babae ang nangingisda nang biglang may kumagat sa kanyang pamingwit. Akala niya ay malaking huli na, ngunit nang hilahin niya ay sina Ash at Pikachu pala ang kanyang nakuha. Nang makita niya ang kalagayan ni Pikachu, nagalit siya kay Ash at agad na sinabi na dalhin ito sa isang Pokemon Medical Center. Itinuro niya ang daan papunta sa hospital habang natanong nila ang napakaraming Spearow na patuloy na humahabol. Dahil dito, dali-daling kumilo si Ash at hiniram ang bike ng babae. Habang nagbibisikleta, dumilim ang kalangitan at nagsimulang umulan. Naabutan sila ng mga Spearow at patuloy na tinutukas si Ash, kaya hindi niya napansin ang mataas na bahagi ng lupa at natambos sila kasama ang bike. Nilapitan niya si Pikachu at nakiusap na pumasok muna ito sa Pokeball para sa kanyang kaligtasan at iniwan ng Pokeball sa harap niya at matapang na hamarang si Ash laban sa mga Spearow upang protektahan ito. Habang nakikita ni Pikachu ang tapang ni Ash, tila nagkaroon ito ng lakas, tumakbo ito, umakyat kay Ash, tumalon, at naglabas ng napakalakas na electric attack na sinabayan pa ng kidlat laban sa mga Spearow. Kasabay ng paghinto ng ulan ay nagising sina Ash at Pikachu. Mula sa kalangitan, napansin nila ang isang flying Pokemon na kumikislap habang lumilipad. Ayon sa Pokédex, wala pang sapat na data tungkol dito dahil marami pa ring Pokemon ang nananatiling misteryo. Sa Viridian City, nag-aanunsyo ang isang pulis na mag-ingat sa mga kaina-hinalang tao. Nang mapansin niya si Ash na tumatakbo habang bitbit si Pikachu, pinahinto siya ng pulis at tinanong kung ano ang gagawin niya sa Pokemon na hawak niya. Agad namang ipinaliwanag ni Ash na kailangan niya itong dalhin sa hospital dahil nanghihina na. Naawa ang pulis nang makita ang kalagayan ni Pikachu at sinabing ipakita lang ang kanyang ID para makaalis na siya, ngunit aminado si Ash na wala pa siyang ID habang nakikiusap si Ash, napansin ng pulis ang kanyang Pokédex at kinuha ito. Nagsalita ang Pokédex at ipinakilala si Ash bilang taga Pallet Town at ibinigay ang Pokédex na iyon sa kanya ni Professor Oak. Dahil dito, sinabi ng pulis na siya na ang magdadala sa kanila sa hospital. Nang makaalis sila, makikitang nasa likuran lamang pala ang batang babae, bitbit ang kanyang nasirang bike. Sakay ng isang hot air balloon, makikita ang dalawang taong nasa wanted poster na tila may binabalak na masamang plano. Kasama rin nila ang isang nagsasalitang Pokemon na si Meowth. Nang matano na nila ang Pokemon Center, napansin ni Ash ang laki nito habang sinasabihan siya ng pulis na kumapit ng mabuti. Dir-diretso nitong ipinasok ang sasakyan sa loob ng gusali. Agad ipinakita ni Ash si Pikachu sa nurse at mabilis itong inasikaso at dinala sa critical area unit. Bago simulan ng treatment, tinanong ng nurse kung sino si Ash at nagpakilala siyang trainer ni Pikachu. Nagalit ang nurse at sinabihan si Ash na maging responsable sa kanyang Pokemon. Sinubukan man niyang magpaliwanag, sinabi ng nurse na nangyari na ang lahat at siya na ang bahala kay Pikachu. Nagpaalam na rin ng pulis at sinabihan si Ash na maghintay na lamang. Ilang oras ang lumipas at makikitang nag-aalala si Ash. Nang mapansin niya ang telepono, naisipan niyang tumawag sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa pagtawag niya at agad siyang kinamusta. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ash na pakiramdam niya ay isa siyang failure, ngunit nagalit ang kanyang ina at pinayuhan siyang maging confident sa sarili dahil kaya niyang magtagumpay basta pag-isipan niya ng mabuti ang kanyang mga ginagawa. Dito na natapos ang kanilang usapan. Pagkatapos, napansin ni Ash ang isang larawan na may 4 na Pokemon, at napatitig siya sa isa dahil pamilyar ito, tila nakita na niya ito dati. Biglang may tumawag sa nurse station, at dahil siya lang ang naroon, siya ang sumagot. Si Professor Oak pala yon, na nagsabing sinabi ng ina ni Ash na nasa Viridian City na siya. Kinumpirma ito ni Ash, at agad naman itong napagtanto ni Professor Oak. Nagulat siya dahil mabilis nakarating si Ash sa Viridian City, ngunit may duda siyang magkakasundo sila ni Pikachu na ikinalungkot naman ni Ash. Dagdag pa ni Professor Oak, nakipagpustahan siya sa kanyang apo na si Gary na kung may mahuhuli si Ash na kahit isang Pokemon bago makarating sa Viridian City ay mananalo siya ng $1,000,000. Nang sabihin ni Ash na mukhang wala namang problema sa pera, ay nanlumo na lang si Professor Oak. Ibinahagi ni Ash na may nakita siyang flying Pokemon na kahawig ng nasa larawan. Hindi naman naniwala si Professor Oak dahil matagal na itong hinahanap ng ibang trainers ngunit walang nagtagumpay bago siya nagpaalam sa tawag. Dumating na rin ang babae dala ang kanyang sirang bike. Habang galit niyang kinakausap si Ash, nawalan siya ng balanse at natamba. Sinubukan siyang tulungan ni Ash ngunit tinanggihan niya ito at sinabing kailangan niyang pagbayaran ang nangyari sa kanyang bike. Nangako naman si Ash na gagawan niya ito ng paraan ngunit ipinakita rin ang lungkot niya dahil sa nangyari kay Pikachu.
Sakto namang natapos na ang operasyon ni Pikachu kaya agad nila itong sinalubong. Ayon sa nurse, nagpapahinga na si Pikachu at mabuti na lang ay naidala agad ito kaya nasa maayos na itong kalagayan. Labis ang tuwa ni Ash at nagpasalamat siya. Humingi rin siya ng paumanhin sa babae at nakiusap na bigyan siya ng ilang araw para maayos ang bike, ngunit tumanggi ito at sinabing unahin muna niyang alagaan si Pikachu at pag-usapan na lang nila iyon mamaya. Mula sa kalangitan, nagpakawala ang mga taong nasa wanted poster ng dalawang Pokemon, sina Koffing at Ekans, papunta sa loob ng hospital. Naglabas si Koffing ng makapal na itim na usok at mula rito nagpakilala sina Jessie at James, mga miyembro ng Team Rocket, kasama ang pasang Pokemon na si Meowth. Ipinahayag ni James na narito sila para kunin ang mga Pokemon, ngunit agad na sinabi ni Ash na hindi niya ibibigay si Pikachu. Sagot naman ni Jessie, hindi sila interesado sa isang electric rat at rare Pokemon ang target nila. Maya-maya, muling nagpakawala ng usok si Koffing kaya tumakbo sina Ash at ang iba pa. Pumasok sila sa isang silid ngunit biglang nawalan ng kuryente. Hindi nag-alala ang nurse dahil mayroon silang sariling Pika Power at sa tulong ng maraming Pikachu ay bumalik ang kuryente. Agad ding inilipat ang mga Pokeball na may lamang Pokemon sa ibang medical center. Habang nangyayari ito, natuntun sila ni Koffing at winasak ang pinto, nabunggo pa ang ibang Pokeball. Sinubukan ni Ash na lumaban gamit ang isang Pokeball, lumabas si PJ ngunit natakot kay Ekans at lumipad palayo. Sinundan niya ito ng Rattata pero natakot din at tumakbo. Dito matapang na humarap si Misty at sinabing siya na ang bahala. Ginamit niya si Goldeen ngunit agad din itong ibinalik sa Pokeball. Ang tunay niyang plano ay bigyan ng oras si Ash na ilayo si Pikachu. Gayunpaman, sinundan pa rin sila ni Koffing at Ekans. Nabunggo ni Ash ang sirang bisikleta ni Misty at dito nagising si Pikachu kasabay ng paglabas ng napakaraming Pikachu. Nagkaisa ang mga ito at gumamit ng lightning attack laban sa Team Rocket. Sinubukan ni Meowth na takutin sila, ngunit may sinabi si Pikachu kay Ash na naintindihan niya, kailangan nito ng electric power. Pinaganya ni Ash ang sirang bisikleta at ginamit ni Pikachu ang ilaw nito upang makakuha ng energy, naglabas ng napakalakas na kuryente laban sa Team Rocket. Dahil sa sobrang lakas, tila nag-overheat si Koffing at nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Nang makatakas ang Team Rocket, sinabi nilang hindi ordinaryo ang Pikachu na iyon at plano nilang balikan ito sa susunod. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Ash ang kanyang paglalakbay kasama si Misty. Maya-maya, napasigaw si Misty nang makakita siya ng isang bug-type Pokemon, ngunit taliwas dito ay natuwa si Ash at agad na nagdesisyong subukan itong hulihin. Ibinato ni Ash ang kanyang Pokeball kay Caterpie at tinamaan ito sa ulo. Pumasok ito sa loob ng Pokeball habang sabik na naghihintay sina Ash kung mahuhuli niya ito at nagtagumpay nga siya sa kanyang kauna-unahang nahuling Pokemon. Ipinagmayabang pa niya ito kay Misty at sa sobrang tuwa ay hinawakan pa niya ang kamay nito habang paikot-ikot silang dalawa, bagay na ikinahilo naman ni Pikachu. Inilapit ni Ash ang Pokeball kay Misty, ngunit makikita ang pandidiri nito at agad niyang sinabing ilayo iyon sa kanya. Samantalang si Ash naman ay tuwang-tuwang kinikiskas pa ang Pokeball sa kanyang mukha. Tinawag niya si Pikachu at sinabing mayroon na silang bagong kaibigan at makikita sa ekspresyon ni Pikachu na nagustuhan din niya ito. Nang ilabas ni Ash si Caterpie, biglang tumakbo palayo si Misty. Susubukan sana ni Ash na kunin si Caterpie, ngunit nang makita nito si Misty ay dali-dali itong lumapit sa kanya, dahilan para mapasigaw si Misty at utosang ilayo ito sa kanya. Nalungkot si Caterpie dahil sa pandidiri ni Misty, kaya nilapitan ito ni Pikachu at makikitang tila may iyak na si Caterpie. Ngunit walang pakialam si Misty at patuloy na sinasabing kunin na ito ni Ash. Lumapit si Ash at mariing sinabi kay Misty na nasasaktan niya ang damdamin ni Caterpie sa kanyang mga salita. Pinagaan niya ang loob nito, kaya umakyat si Caterpie sa balikat ni Ash at sinabi ni Ash kay Misty na iiwan na lang nila siya. Habang naglalakad si Ash, napansin ni Pikachu na sinusundan pa rin sila ni Misty, kaya agad siyang tinanong kung bakit sama-sama pa rin ito sa kanila. Sumagot si Misty na pareho lang naman ang daan nila papunta sa kakahuyan, kaya hinayaan na lang siya ni Ash na sumunod. Pagsapit ng gabi, sinabihan ni Ash sina Pikachu at Caterpie na matulog na dahil marami pa silang gagawin bukas. Ngunit biglang nagsalita si Misty at sinabi na makakatulog lang sila kung tatahimik ito. Maya-maya, tinuro ni Caterpie ang kalangitan kay Pikachu at sa ilalim ng bilog na buwan at katahimikan ng gabi, nag-usap ang dalawa, tila ba naiintindihan nila ang isa't isa. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Misty, napasigaw siya nang makita sa harap niya si Caterpie na natutulog. Nagulat din ng gising sina Ash at Pikachu. Dahil sa galit, harap-harapan niyang sinabi kay Caterpie na umalis na, kaya malungkot na gumapang si Caterpie at kusang bumalik sa loob ng Pokeball.
Dahil dito, sinabi ni Ash na humingi siya ng sorry kay Caterpie at naalala niya na may feelings din ang mga Pokemon kahit sinungitan lang siya nito. Isang Pidgeotto ang lumapit sa kanila kaya agad naisip ni Ash na hulihin ito. Binato niya ang Pokeball ngunit ibinalik lang ito sa kanya. Sinabi naman ni Misty na kailangan munang labanan at pahinain ng Pokemon bago ito mahuli. Kaya ginamit ni Ash si Caterpie para labanan si Pidgeotto na ikinagulat ni Misty at Pikachu. Sinabi ni Misty na isang pagkakamali ang ginawa ni Ash habang patuloy na inaatake ni Pidgeotto si Caterpie. Nagbungguan ng dalawa, ngunit tumalsik lang si Caterpie. Nang muling aatake si Pidgeotto, agad itong ibinalik ni Ash sa Pokeball. Inutusan niya si Pikachu na gumamit ng Thunder Shock at nang tamaan nito si Pidgeotto, agad itong nahuli ni Ash. Ipinagmayabang niya ito kay Misty, ngunit galit siyang sinabihan na malayo pa ang lalakbayin niya bago maging Pokemon Master. Kinailangan pa niyang pag-aralan ang mga Pokemon at gumamit ng tamang strategy, tulad ng ginawa ng ibon na kumakain ng worms. Nagpatuloy ang paninermo ni Misty kay Ash hanggang sa maputol ito dahil sa isang tawa na kanilang narinig. Biglang nagpakita ang Team Rocket at sinabi nilang kukunin si Pikachu. Habang pinupuri nila ito, makikita ang pagkaselos ni Meowth kaya pinagkakalmot niya ang dalawa. Sinabi naman ni Ash na hindi niya basta-basta ibibigay si Pikachu. Agad nilang inilabas sina Koffing at Ekans para makipaglaban. Umatake agad si Koffing at naglabas ng putik papunta sa mata ni Pikachu, kaya kinuha ni Ash si Pikachu at pinahawak muna kay Misty. Dahil nanghihina pa si Caterpie mula sa nakaraang laban, ginamit niya si Pidgeotto. Lumipad ito pa itaas, sinundan ni Koffing, at iniiwasan din ang kagat ni Ekans. Gumamit si Pidgeotto ng Quick Attack, ngunit pumasok lang si Ekans sa ilalim ng lupa. Mabilis na naiwasan ni Pidgeotto ang lahat ng atake ng kalaban, pero pinagtulungan siya ni Koffing at Ekans upang matalo. Dahil dito, tumakbo si Ash kay James at sinabi ni Meowth na ang laban ay Pokemon match lamang. Pinitik nila si Ash sa noo palayo. Wala nang choice si Ash kaya ginamit niya si Caterpie na ikinatuwa at ikinatatawa pa ng Team Rocket sa itsura nito. Napayuko si Caterpie sa takot sa sabayang paglapit ni Koffing at Ekans, ngunit inutusan siya ni Ash na gamitin ng string shot. Nang mabuo na ang sapot, ginamit ni Caterpie si Koffing bilang soccer ball at pinatama kay Ekans, dahilan para matalo ito. Sinaputan din niya si Meowth hanggang sa hindi na ito makagalaw, kaya mabilis na tumakbo palayo ang Team Rocket, talunan sa kanilang laban. Natuwa naman si Ash sa kanilang pagkapanalo at pinuri ang kahusayan ni Caterpie, maging si Misty ay napabilib niya sa kanyang pinakitang laban. Kaya naman sinabi ni Ash na haplasan nito ang ulo ni Caterpie para maging maayos na silang dalawa. Nang hahawakan na ito ni Misty, biglang naglabas si Caterpie ng sapot dahilan para balutin siya nito at dito nga ay nag-evolve siya bilang si Metapod na ikinatuwa naman ni Ash kahit hindi na ito nagsasalita. Dito nga ay nagpatuloy muli ang paglalakbay ni Ash kasama ang kanyang kaibigan at ang bago niyang Pokemon. Maririnig ang sigaw ni Misty sa kagubatan dahil sa mga bug Pokemon na nakikita niya at inasar pa siya ni Ash dahil sa takot nito. Maya-maya isang worm Pokemon na tinatawag na Weedle ang lumapit sa kanila. Naalala ni Ash na kailangan munang labanan ng isang Pokemon bago ito mahuli, kaya tinawag niya si Pikachu, ngunit mukhang inaantok na ito. Napatingin si Misty sa kanyang paa nang mapansing umaakyat na sa kanya ang Weedle, dahilan para manggilabot siya at agad tumakbo. Nilabas ni Ash si Pidgeotto para labanan si Weedle, at ginamit nito ang Gust Attack na nagpakitang halos walang laban ang Weedle. Habang naglalakad si Misty palayo kina Ash, biglang nagpakita ang isang batang samurai at tinanong kung isa ba siyang Pokemon trainer na taga Pallet Town. Agad itong sinagot ni Misty na hindi, kaya umalis din ang bata at nagpatuloy sa kanyang paghahanap. Nagpatuloy ang laban ni Pidgeotto at Weedle. Umatake si Weedle gamit ang matulis nitong sungay, ngunit naiwasan ito ni Pidgeotto at agad na gumanti. Dahil nahihilo at nanghihinan na si Weedle, naghanda si Ash na hulihin ito. Ngunit biglang nagpakita muli ang Samurai Kid at tinanong kung isa ba siyang Pokemon trainer mula Pallet Town. Sumagot si Ash ng oo kasabay ng pagtawag ni Misty sa kanya. Bigla siyang tinutukan ng espada ng Samurai Kid at hinamon sa isang Pokemon match. Naalala ni Ash si Weedle na naka-recover na at tumatakas, sinubukan pa rin niya itong hulihin ngunit hindi na niya naabutan. Ibinalik niya si Pidgeotto sa Pokeball at sinisi ang Samurai Kid sa pagkaabala. Nagsimula ang duelo, ngunit nang tawagin muli ni Ash si Pidgeotto, natutulog na ito dahil pagod na sa naunang laban. Inilabas ng Samurai Kid ang kanyang Pokemon na si Pinsir. Gumamit si Pidgeotto ng Sand Attack ngunit tila walang epekto kay Pinsir, kaya tanakal nito si Pidgeotto at natalo ito. Sumunod na ginamit ni Ash si Metapod.
Bago pa magamit ni Pinsir ang sungay nito para atakihin, inutusan ni Ash si Metapod na gamitin ang Harden, kaya hindi nagtagumpay si Pinsir at siya ang natalo. Naglabas naman ng Samurai Kid ng isa pang Pokemon, isang Metapod, at inutusan din itong magpatigas. Nagpatigasan ng dalawang Metapod na tila patibayan hanggang tumagal ang laban ng mahabang oras. Samantala, tila may bagong masamang plano na naman ang Team Rocket. Nagpatuloy ang patigasan ng dalawang Metapod at walang gustong sumuko, habang si Misty ay halatang naiinip na sa nangyayari. Maya-maya, sabay na napagod at natambas sina Ash at ang Samurai Kid, kaya napasigaw si Misty na mas matigas pa ang ulo nilang dalawa kaysa sa Metapod. Biglang may ingay silang narinig, at sinabi ng Samurai Kid na may paparating na mga Beedrill, malamang ay sinabihan sila ng Weedle na nakatakas kanina. Lumabas ang napakaraming Beedrill at kinuha ng isa ang Metapod ni Ash. Sinubukan ni Ash na ibalik ito sa Pokeball ngunit nabigo siya, kaya napilitan silang tumakbo habang hinahabol ng mga Beedrill. Nagtago sila sa isang malaking halaman at buti na lang ay hindi sila napansin. Ngunit sa harap nila ay napakaraming kakuna na nakasabit sa puno at nakita rin nila ang Metapod ni Ash sa ilalim nito. Maya-maya, nag-evolve ang mga kakuna bilang Beedrill, dahilan para muli silang tumakbo habang hinahabol. Nang matano nila ang cabin ng Samurai Kid, agad silang pumasok upang magtago. Habang nasa loob, kinumpranta ng Samurai Kid si Ash kung paano niya napabayaan na makuha ang kanyang Metapod. Ipinaliwanag ni Ash na sinubukan niya itong bawiin, ngunit sinabi ng Samurai Kid na hindi iyon gagawin ng ibang trainers mula Pallet Town. Tinanong ni Ash kung nakalaban na ba niya sina Gary at iba pa, at sinabi ng Samurai Kid na kahit 3 beses siyang natalo sa kanila, hindi sila irresponsible sa kanilang Pokemon tulad ni Ash, at ito din ang dahilan kung bakit may gigil siya sa bawat trainer na galing Pallet Town. Kinagabihan, hindi makatulog si Ash dahil patuloy niyang iniisip si Metapod. Pagsapit ng umaga, agad niya itong pinuntahan ngunit habang gumagapang papalapit, aksidenteng natapakan ni Meowth ang kanyang ulo at kinalmot pa ang kanyang mukha. Maya-maya, nagpakita sina Jessie at James, at kahit sinabihan sila ni Ash na huwag muna ngayon, itinuloy pa rin nila ang kanilang motto. Sinubukan ni Ash na patahimikin sila dahil baka magising ang mga Beedrill, ngunit hindi ito pinansin ng Team Rocket kaya tuluyan ngang nagising ang mga ito. Agad na tumakbo si Ash papunta kay Metapod habang iniiwasan ng Beedrill, umaasang ang Team Rocket ang magiging target. Kahit maraming Beedrill, kampante pa rin ng Team Rocket dahil may dala silang equipment na pwede nilang pagtaguan, pero nang kunin ito ni James, napag-alamang inatngat na ito ng mga Weedle kaya napilitan silang tumakas. Pagdating ni Ash kay Metapod, sinubukan niya itong ibalik sa Pokeball ngunit tumanggi ito. Kaya binuhat niya ang Metapod at tumakbo palayo habang ipinapaliwanag na hindi niya ito inabandona. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, nadapa si Ash at seryosong inamin na kasalanan niya ang nangyari at kung naging mas mahusay lang sana siyang trainer, hindi ito mangyayari. Habang papalapit siya kay Metapod, may Beedrill na papaatake, ngunit agad kumilos si Metapod upang protektahan siya, ngunit nagkaroon naman ng butas ang katawan ni Metapod dahil sa kanyang ginawang pagdepensa kay Ash. Maya-maya lang nagliwanag ang katawan nito at tuluyan itong nag-evolve bilang Butterfree. Labis ang tuwa ni Ash, ngunit hindi pa tapos ang panganib dahil muling umatake ang mga Beedrill. Matapang na hinarap ni Butterfree ang mga ito gamit ang Sleep Powder, dahilan upang isa-isang makatulog ang mga Beedrill, Weedle, at maging ang Team Rocket. Sa huli, itinuro ng Samurai Kid ang daan patungong Pewter City at sinabi na muli silang magkikita balang araw para sa isang laban. Nagbiro naman si Misty na sana ay hindi na Metapod versus Metapod ang laban na sinang-ayunan ni Pikachu bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay papuntang Pewter City. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga ka-Anilog. Arigato gozaimasu.